katuturan sa mga bagay ng sanglibutan. Amen? Ngayon po ay ang ating pag-aaralan ay ang makikita natin sa aklat ng Mateo, chapter 9, verse 27 and 34. Ang pamagat po ay, Lord, I believe. Panginoon, nananampalataya ako. Ito ay karugtong ng ating pinag-aralan noong nakaraan. Yun pong nakita, aking pong babasahin. Tingnan po ninyo sa inyong mga aklat at mayroon naman po tayong monitor. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling po kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Verse 32, nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanman ay wala pang nakakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo na kapag siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Palain ng Diyos ang kanyang salita. Kung papansinin ninyo, bilang pagpapatuloy, ang Panginoong Jesus ay pinamanggikan ng isang pinuno ng pangalan ni Jairo. At habang nasa daan at patungo sa bahay ni Jairo, mapapansinin ninyo may dalawang bulag. Sino sa kaya sa kanila ang nag-aakay? May dalawang bulag. Pareho silang bulag. Bakit dalawa? Dahil ito pong aklat ng Mateo ay para sa mga Hudyo. Kaya pinakikita ni Mateo na yung dalawa ay sapat ng patulo. At kung pansinin din ninyo, matapos ay mayroon ding dinala na isang pipi. Ano po yung pipi? Kalimitan po sa pipi ay hindi nakakapagsalita at hindi rin nakakarinig. Ayun. Alam nyo kung ano itong pipi na ito? Yan ang ating tatalakayin. Ano po? Ngayon, kung titingnan ninyo, hinati-hati sa tatlong pagkakahati. At kung papansinin ninyo, puro pagpapagaling ang makikita ninyo sa chapter 9. Hindi ba? Ngunit itong binabanggit sa chapter 9, 27 and 34, wala ito sa aklat ng Lucas. Wala rin sa aklat ng Marcos. Wala po siya. Hindi ko makikita. Bakit? Espesyal ang pagkakabanggit ng Mateo. At kung pansinin ninyo, ang dalawang pangyayaring ito ay para lang na iisa. Nag-represent sa pagpapagaling na tunay na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Ano po? Ngayon, detalyihin natin. Yung dalawang bulag, ano ang sabi doon? Sumisigaw sila. Ano nga yung sinisigaw nila? Paano kung nagrarally? Hindi. Anong sabi nila? Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Sino itong anak ni David na ito? Di ba si Jesus ay anak ni Jose? At anak ni Maria? Bakit anak ni David ang binabanggit? Nagkakamali ba yung bulag? Hindi po. Bakit? Si Jesus po ay ang pinangakong tagapagligtas na anak ni David. Kapagkat si David, kung tutuusin, siya ang kauna-unahang hari. Si Haring Saul, hari din siya, pero ang tao ang naglagay, hindi ang Diyos. Ngunit si David, ang Diyos ang naglagay. Sabi, dito po ay mayroong, kung titingnan niyo, maaaring magtanong kayo, paano kaya nalaman ng mga bulag na ito? Nakakapagbasa kaya sila? Linawin po natin, sa panahon na yan ay walang lumang tipan, ay walang bagong tipan. Tanging lumang tipan. Pero, kung pansinin ninyo,
mula nung isa-isay ni David at ni Moises, ang kasulatan, ito po'y laging binabasa. Tuwing may pagtitipon sa Israel, lalo-lalo na sa Jerusalem, binabasa ang kasaysayan na kung paanong iniligtas ng Diyos ang Israel sa bansang Ehipto. Kaya marahil alam nila na mayroong ipinangako. At yung pinangako yun, yan nga, dumarating na. At kung pansinin ninyo, ang mga bulag na ito ay gustong makakita. Amen? Kung tayo nasa kakalagayan ganito, ang hirap, di ba? May bulag na, may pipi pa. Di ba? Pero dito, kung papansinin ninyo, isang pinatutunayan na ang ipinangako ng lumang tipan ay nangyari at naganap sa panahon na yan. Tatlong bagay ang makikita natin. Sumisigaw. Anong tingin niyo doon? Anong tingin natin dito? Bukod sa sumisigaw, sumusunod. Hindi lamang nagpapapansin. Gusto talaga nilang sila ay mapansin. At kung pansinin natin, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay ni Jairo, lumapit sa kanya ang mga bulag. At marahil meron naman po talaga nag-aakay. Kaya binabanggit ko sa inyo kanina, dalawang bulag, sino kaya ang nag-aakay? Pero meron talaga akong nag-a-assist, nag-aakay para makalapit. At ang sabi dito, ito hindi po simple katanungan, na basta tanong lang. Naniniwala ba kayo na mapapagaling po kayo? Simpleng tanong. Pero naroon yung tinatawag na malalim na kahulugan. Di ba? Kung pansinin natin, minsan tayo may mga doubt tayo eh. Lalong-lalo sa buhay natin, nataas ang dugo natin. Sinasabi natin kahapon tumaas ang dugo. Wala kami, hindi ka nakakapanalangin. Bakit pa makarating din dito? Ako po tumataas din ang dugo ko. Pero minsan yan, may mga implikasyon na minsan sa ating pagkain. Kasi ang sarap kumain, di ba? Hindi natin may tatatuwa yan. Masarap talagang kumain. Pero mag-iingat tayo dahil sa ating ginagawa, mayroong tinatawag na reaction sa katawan natin. Di ba, Ate Yomi? Na sobrang sarap, hindi mo nalilimutan mo, kain ka ng kain, marami ka ng nakain, ayun, tumataas ang isa ng dugo. Pero hindi ko po sinasabi na si Samuel ay kumain ng maraming kanin at maraming ulam. Marahil minsan, lahi-lahi. Minsan, yan po yung nangyayari, minsan sa stress. Di ba? Pag lalo tayong nai-stress, sumasama ang ating kalalagayan. Ngayon, tingnan po natin, naniniwala ba kayo na mapapagaling po kayo? Tingnan po ninyo ang sagot. Opo, Panginoon. Walang pagdududa. Bakit? Alam po kasi nila na yung Jesus na yun, na anak ni David, na pinangako ng lumang tipan, kaharap nila mismo. At hindi simple, yung pananampalataya na kanilang pinananangnan. Bakit? Yung anak ng Diyos, yung pinangako tagapagligtas, kaharap nila, mahabag po kayo sa amin. At bilang biyaya, ano ang sabi doon? Pwede naman sabihin ng Panginoon na, okay, magaling ka na. Sa isang salita, pwedeng pagalingin. Bakit? Makapangyarihan ng Panginoon Diyos. Sapagkat siya nga ay Diyos. Pero anong sabi dito? Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Hindi lang niya basta sinabi, kundi hinipo niya. Hindi pagbibigay ng habag, pagbibigay ng awa, sapagkat sila yung naghihintay na remnant, yung mga nalabi na naghihintay sa pangako ng Diyos. Amen? Amen. Napakaganda ng mga pangyayari ito. Itong kasaysayan ng kaligtasan ito ay huwag nating mamis. Bakit? Pundasyon ng ating pananampalataya. At ito'y tunay na kasaysayan. Hindi po sabi-sabi lang. Sinasabi mismo ng banal na kasulatan. At ang sabi doon, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya at nakakita nga sila. Ngayon mayroong pagpipili. May pinagbili sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin niyon kanino man. Bakit kaya? Pwede mo kasi magkaroon ng revolusyon. Kapag nalaman, pwedeng makaklas ang bansang Israel. At pwede nilang gawing hari o gawing pinakapangulo ng Panginoong Jesus. Ano mangyayari? Pupunta ang gobyerno ng Roma at kukunin ito. Kaya pinagbibilinan sila. Pero dahil sa kagalakan nung dalawang bulag na nakakita, ano ang sabi doon? Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon
ang ginawa sa kanila ni Jesus. Hindi mapigil yung kagalakan. Di ba, Ate Leonie, ikaw man, matagal kang gulat, nakakita ka, hindi mo ba ipamamalita na pinagalingan ko? Siya ang nagpagaling sa akin. Di ba? Minsan sa ating buhay, nahihiya din tayo minsan na ipamalita si Jesus. Iniligtas ako ni Jesus. Mula nang ako'y sumampalataya, nagbago ang buhay ko. Minsan hindi natin din magawa. Bakit kaya? Ano kaya pumipigil? Siguro ipanalangin natin yan na walang makapigil. Na ipamalita na ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus lamang. Ang hari ng Israel. Ang hari ng ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At dito po, matapos ang pagpapagaling na iyon, ang Panginoon Jesus ang sabi ay, nang sila ipapaalis na, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Birang pagtutuwid, merong iba na nagsasabi ng lahat ng mga pipi o lahat ng bingi ay sinasapian ng demonyo. Hindi po, special case ito. Hindi kapag nakakita kayo ng pipi ay pananalangin niya kita para lumabas ang demonyo sa buhay mo. Huwag po. Mali po yung ganong pagtuturo. Anong sabi doon? Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsilinta agad ang pipi. Namanghama ang mga tao at sinabi nila, mayroong dalawang reaction po kung mapapansin natin. Ngunit bago yan, balikan natin yung pinabanggit sa aklat ng Ezekiel. Ezekiel 34 verse 23 and 24. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila. At kanilang papasturin sila sa makatwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papasturin sila at sila'y magiging kanilang pastor. 24. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos. At ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsasalita. Ito ang binabanggit ko sa inyo na nangyari at naganap. Tingnan naman natin ang aklat ng Isaiah. Isaiah verse 35, verse 5. Kung magkagayon, madidilat ang mga mata ng bulan, at ang mga pakinig ng pingi ay mabubuksan. At kung magkagayon, lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakaindog sa ilang. Ito pong binabanggit ko sa inyo na naganap sa panahon niya. Bulag, nakakita, pipi, nakapagsalita. Bilang pangako na mangyayari at magaganap pagdating ng Mesaya na pinangako ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Tingnan natin. Bakit ito sa reaksyon? Anong sabi doon? Kailanman ay wala pang nakita katulad nito sa Israel. Namangha ang napakaraming tao. Ngunit kung pansinin ninyo, sa karamihan ng mga taong yan, yung mga taong dapat na umayon, yung mga taong dapat na tagapagturo sa bansang Israel, sino ito? Mga guro ng batas at mga Pariseo. Ano ang sabi nila? Verse 34. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Gaano kasakit ito? Yung pinangako tagapagligtas, yung mga guro ng batas na nakakalam ng batas, sila yung naging hadlang. Sila na pastor na dapat ng Israel na nakapag-guide dahil sila ang nakakaalam. Sila yung kumakalaban sa Panginoon. Isang bagay na nakakalungkot. Maging hanggang sa kapanahunan ito. Lumalakad ka sa katotohanan, sasabihin ng iba, ay, kunwari lang yan. Diba? Isang bagay na nakakalungkot. Sa kapanahunan ito, ang iglesia ay patuloy at patuloy na nilalait ng sanlibutan. Dito ba? Isang bagay na masakit sa damdamin. Kaya kung pasinin ninyo dito sa bandang unahan pa, ano ang sabi ng Panginoon Jesus? Kayo na mga halahi ng lupong. Mga nakapagpaliwanag na dapat
sila yung nag-guide. Sila yung mga pastor. Kaya nga, kung sinasabi ng binasa natin sa aklat ng Ezekiel, magpapadala ako ng panibagong pastor na magtutuwi. At hindi lamang magtutuwi, magpapakita ng kapangyarihan. Sino siya? Siya ang hari ng mga hari. Ang hari ng Israel. Paano natin i-apply ito sa panahon ng ito? Sino ba sa paningin ninyo si Jesus? Ordinaryong tao lang? Sino siya sa buhay natin? Alam niyo po, ang matibay na patunay na tayo ay mga anak ng Diyos, yung ating buhay. Yung araw-araw na pinamumuhay natin. Dapat makita sa atin yung liwanag na binibigay ng Diyos. Yung kaligtasan na ikaw ay niligtas, ikaw ay nagbabago. Nagkakaroon ng pagbabago ang buhay. Kung ikaw ay pasaway mo, dapat hindi ka na pasaway. Dapat unti-unti nagkakaroon ng improvement. Amen? Tatanungin ko kayo, ilang taon na ba ang Hilingan Mission Church dito? 2018 tayo nagsimula. Diba? Salamat sa Diyos. Nag-improve at nag-improve tayo. Kung kailan lang may gabing limang Korean na pumunta dito tumutulong sa atin. At nag-evangelize din sila para maging katuwang sa pagpapalawak ng kingdom na tayo ay kasama doon. Amen? Hindi ba tayo natutuwa na may mga kapatid tayo sa ibang bansa na katuwang natin, nananalangin para ang kaligtasan ay maipamahagi sa buong lugar ng Lower Hilingan upang hindi lamang tayo ang nilalakaupo. Ipapamahagi natin ito bilang kabutihan ng Diyos. Bahagi kayo ng kaharian ng Diyos. At bilang bahagi, patunayan natin sa paraan ng ating mga pamumuhay. The way na nagsasalita, the way na nakikisalamuha, hindi na tayo mga anak ng salimutan. Tayo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kung totoong kinikilala niyo sa Jesus na Panginoon at tagapagligtas at hari ng buhay ninyo. Amen? Amen. Paspasan tayo ng Diyos na magawa natin. Opo, napakaraming suliranin. Lagi ko itong binabanggit. May mga suliranin sa ating mga tahanan. Minsan, yung ating sasaing, di ba problema? Maraming problema. Pero dahil ikaw ay naging bahagi ng kaharian ng Diyos, tinanggap mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ano ang sabi doon? Siya ang tinapay ng buhay. Hindi na tayo mauuhaw sa mga bagay ng salimutan. Pag naman kailangan natin ng pera, hindi ko po sinasabing huwag na kayo magtrabaho. Magtrabaho kayo. Ngunit bilang anak ng Diyos, makita mo yung liwanag sa buhay natin. Bilang tunay na anak ng Diyos. Amen? Amen. Lakasan po natin. Amen! Amen! Thank you, Lord. Tayo mong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa aming aralin na tinalakay sa umagang ito na ang dalawang bulag ay niyakap ng Panginoong Jesus at nagkamit ng kagalingan. At hindi lamang kagalingan, siya'y naging bahagi rin ng kaharian. At isang pipi na nakapagsalita dahil sa biyaya mo, Diyos. Maraming salamat at sa mga katuruan ito na katanungan, sino ka nga sa aming mga buhay? Ikaw ang aming Panginoon, Panginoong Jesus. At ipinadala mo ang Banal na Espiritu upang gabayan ng bawat isa sa amin. Magawa namin ang mga bagay na nais mong gawin upang palawakin ang iyong kaharian dito sa lugar ng Lower Hilingan. Maging bahagi na ang bawat isa sa amin. Salamat sa aming minamahal na mga misyonari na walang tigil sa kanilang pagsubaybay upang kami tumibay, upang kami ay maging ganap o Diyos, sa kaalaman at sa karunungan ng salvational history na iyong sinasaysay sa bawat isa sa amin. Maunawaan namin ito at tumatag ang pananampalataya ng bawat isa sa amin na bilang Diyos. Maraming salamat. Gamitin mo kami para sa iyong karangalan na lamang. Sa iyo lang, O Diyos, ang papuri. Sa iyo lang, O Diyos, ang pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon.